Ipinaliwanag din ni Liu Chuanwu na ang blood-quenching technique na ginagamit nila ngayon ay natuklasan lamang nila sa sinaunang mga guho, ang pamamaraang iyon ay bahagi ng isang evolutionary path mula sa isang matagal nang nalimot na panahon. Dagdag pa niya, kung saan mayroong ganitong malalalim na teknik, natural na may sektang mabubuo upang magsanay nito. Sa kasong ito, iyon ang Heavenly Human Pavilion, isang makapangyarihang paksyon mula sa sinaunang panahon na pinamunuan ni Chi Ching Mo. Hindi tulad ng ibang supreme beings noong tinatawag na Age of Gods na tinitingnan ang mga mortal bilang mga insekto lamang, itinuring ni Pavilion Master Chi Ching Mo ang mga tao bilang sarili niyang pamilya. Ikinwento ni Liu ang kanyang maalamat na mga ginawa, nagbibigay siya ng pagkain sa mga nagugutom na baryo, pinipigilan ang malalaking pagbaha, at aktibong pinuprotektahan ng sangkatauhan tuwing sinusubukan silang apihin ng ibang mga Diyos. Dahil sa matinding hangarin niyang tulungan ang mahihinang mortal na tahakin ang landas tungo sa immortality, sinaliksik at nilikha niya ang blood-quenching technique. Sa pamamagitan nito, kahit ang pinakaordinaryong nilalang ay maaaring mag-evolve hanggang maging isang Diyos. Ngunit naging mabigat ang tono ni Liu habang ibinubunyag ang malungkot na katotohanan, nang tuluyan niyang mahukay ang sinaunang guho. Natagpuan niya ang Pavilion Master sa napakahinang kalagayan, nakahiga ito ng walang malay sa loob ng sinaunang kabaong at halos sapat lamang ang natitirang lakas nito upang ituro sa kanya ang pundasyon ng blood-quenching method bago muling mahulog sa malalim na pagtulog. Muling naging excited si Liu habang ibinabahagi ang pinakamahalagang bahagi ng kwento kay Lin Zichen, bago raw muling makatulog si Chi Ching Mo. Sinabi nito na kung may isang taong makakaabot sa high level gamit ang pure-blooded human path, magagawa nitong alisin ang selyo at gisingin siyang muli sa pamamagitan ng paglilipat ng vitality at blood power papunta sa kanyang katawan. Bamalat ang mabigat na katahimikan kay Lin Zichen habang pinoproseso niya ang bigat ng responsibilidad na iyon. Tahimik siyang nakinig habang idinedeklara ni Liu na siya na ang pinaka-promising candidate upang maabot ang kinakailangang antas at gisingin ang Pavilion Master. Ngunit habang kinakabahan, naisip ni Lin Zichen ang mas madilim na posibilidad, paano kung gumising ng sinaunang nilalang ay ubusin ito ang lahat ng kanyang vitality. Habang malakas na tumatawa, tiniyak ni Liu kay Lin Zichen na kilala ang Pavilion Master sa kanyang kabaitan at hinding-hindi nito gagawin ang ganoong bagay. Nangako pa siyang magsasama siya ng ilang top-tier experts bilang proteksyon kapag dumating na ang oras upang alisin ang selyo ng Pavilion Master, para lamang mapanatag ang kanyang loob. Hindi pinansin ni Liu ang natitira pa ring pagdududa ni Lin at excited na inilabas ang kanyang cellphone. Sinabi niya sa natutulalang estudyante na huwag nang masyadong mag-isip at agad niyang ipinadala ang lahat ng data at files tungkol sa sinaunang bronze coffin at sa mga guho upang mapag-aralan yun ni Lin ng mas malalim. Habang papalapit na ang pagtatapos ng winter break, nakaranas sina Lin Zichen at Shen Qingan ng napakalaking pagtaas sa efficiency ng kanilang training. Ang mabilis nilang pag-unlad ay dahil sa masaganang suporta ni na Principal Mo Dongji at Director Liu, na patuloy na nagbibigay sa kanila ng maraming bihirang kayamanan, ginseng, at medicinal wines upang mapabilis ang kanilang paglakas. Pagod matapos ang matinding training, pinag-isipan ni Lin ang napakalaki niyang progreso. Matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang ika-4 na major body quenching, bagaman ang kanyang official biological level ay nananatili pa ring ordinary tier siyam. Ang kanyang tunay na vitality at blood strength ay sumipa ng napakataas at maihahambing na ngayon sa isang advanced tier 3 expert. Naputol ang kanyang iniisip nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Shen Qingan. Masaya nitong ibinalita na nakagawa rin siya ng breakthrough at matagumpay na nakumpleto ang kanyang ikalawang body quenching habang nakaabot sa ordinary tier 8. Eksakto bago magsimula ang bagong school term. Pagkatapos ng matagumpay nilang training sessions, sinamahan ni Lin Zichen si Shen Qingan papunta sa pasilidad ni Principal Mo upang gawin ang susunod na mahalagang hakbang sa kanyang evolutionary path. Sa loob ng medical room, kinakabahang nakahiga si Shen Qingan sa examination bed habang naghahanda si Principal Mo ng isang espesyal na serum. Ipinaliwanag ng principal na ang serum ay naglalaman ng napakahalagang gene reagent na nagmula sa isang nilalang na tinatawag na water butterfly. Mahigpit niyang inutusan si Shen na gawin ang lahat upang makontrol ang bagong genetic power kapag pumasok na ito sa kanyang katawan. Habang seryosong pinagmamasdan ang proseso, naalala ni Lin mula sa kanyang pag-aaral na ang water butterflies ay mga bihirang aquatic beasts na kilala sa pagkakaroon ng spiritual strength na higit na mas mataas kaysa sa ibang nilalang sa parehong tier. Dahil sa kakaibang katangiang ito, kaya nilang gumamit ng malalakas na illusion-based attacks. Matapos ang procedure, sinabi ni Principal Mo kay Shen Qingan na matagumpay na natapos ang injection. Pinayuhan niya ang kanyang estudyante na agad magsabi kung makakaramdam ito ng anumang discomfort sa halip na tiisin lamang yun ng tahimik. Masunuri na sumang-ayon si Shen Qingan.
Gamit ang kanyang spiritual power, maingat na sinuri ni Principal Mo ang proseso ng gene integration sa katawan ng kanyang estudyante. Masaya niyang inanunsyo na ganap na matagumpay ang procedure at idinagdag na kapag nasanay si Shen sa pagkontrol ng genetic power ng water butterfly, magagamit na rin ito ang illusion-based attacks. Kalaunan, habang tumatayo at nagbibihis si Shen Qingon, sinamantala ni Lin Zichen ang pagkakataon upang tanungin si Principal Mo tungkol sa kanyang senior disciple na kasalukuyang nasa Origin Land. Inamin niyang labis siyang curious tungkol dito. Habang kalmadong humihigop ng inumin, tinanong ni Principal Mo si Lin Zichen kung ang bigla nitong interes ay dahil nakita niya ang kahangahangang combat records ng babae sa Elite Prodigy list. Kinumpirma ni Lin na yun nga ang dahilan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Principal Mo ang nakaraan nito. Ibinunyag niyang natagpuan niya ang batang babae 11 taon na ang nakalipas sa isang bundok na nababalutan ng nyebe sa Origin Land. Ipinaliwanag niyang 8 taong gulang pa lamang ang bata noon, nag-iisa, at halos mamamatay na. Dahil naawa rito, iniligtas ni Principal Mo ang kanyang buhay at nagpa siyang palakihin ito bilang sarili niyang disipulo. Idinagdag niya na nang matapos ang kanyang oras sa Origin Land at kailangan na niyang bumalik sa Earth, tiniyak niyang ligtas na naipwesto ang bata sa isa sa mga base ng Origin Land. Pinayagan niyang manatili roon ng permanente ang kanyang apprentice at sinisiguro niyang dinadalaw niya ito paminsan-minsan. Tungkol naman sa tunay na pinagmulan at pamilya ng babae, inamin ni Principal Mo na nananatili itong misteryo dahil kahit ang mismong babae ay wala nang alaala sa kanyang nakaraan dahil sa matinding amnesia, dahil lalo siyang naintriga. Tinanong ni Lin ang principal kung isa nga bang alien mutant ang senior disciple na yun. Seryosong kinumpirma ni Principal Mo na isa nga itong mutant, nilinaw niya na dahil doon, imposibleng ang disipulo ay isang taong maaaring kilala ni Lin mula pa noong bata siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang malupit na realidad ng kanilang mundo, hindi pa hihintulutan ng military na makatawid at makapasok sa Earth ang isang mutant sa anumang sitwasyon. Tahimik na pinag-isipan ni Lin Zichen ang kakaibang mga pagkakataong nag-uugnay sa senior disciple ni Mo Dongji na si Luo Chenshuai at sa kanyang kababatang si Bai Shuai. Kaina-hinalang lumitaw si Luo Chenshuai kasabay ng pagkawala ni Bai Shuai, at dahil magkapareho rin ang kanilang edad, nagsimula siyang magtaka kung may lihim na paraan upang makapaglakbay sa pagitan ng Origin Land at Earth. Naputol ang kanyang iniisip nang lumapit si Shen Qingon na nakasuot ng casual na damit at sinabing nakapag-impake na siya at handa nang umalis. Lumapit sina Lin Zichen at Shen Qingon kay Principal Mo Dongji at magalang na ipinaalam ang kanilang pag-alis. Samantala, sa ibang bahagi ng paaralan, sina Li Moyu at Luo Yongjin ay tumilapon palabas ng isang pintuan matapos matalo ng husto. Isang matipunong estudyanteng nagngangalang Guo Haidong, ang deputy head ng External Liaison Department ng Student Council, ang nakabantay sa entrada ng training facility. Nagbabala si Guo Haidong na sinumang estudyante na magtatangkang pumasok ng walang pahintulot ng Student Council ay haharap sa mabibigat na kaparusahan. Mula sa pintuan, minamaliit niyang tiningnan ang mga bumagsak na estudyante habang sinasabing ang kanilang pagkatalo ay magsisilbing babala sa sinumang magtatangkang huminin ang autoridad ng Student Council. Makalipas ang ilang sandali, hinanap ni Li Moyo at Luo Yongjian sina Lin Zichen at Shen Qingon habang puno ng pasa at sugat. Desperado nilang pinakiusapan si Lin Zichen na manindigan para sa mga bagong estudyante. Ipinaliwanag nila na isang grupo ng mga senior students na pinamumunuan ni Guo Haidong ang sumakop sa second floor training room at binubugbog ang sinumang freshman na sumusubok gumamit nito. Upang mahikayat siya, nangako si Li Moyu na maglilipat siya ng 10 million sa account ni Lin Zichen kung mapapadugo nito ang bully nila. Agad namang naging interesado si Lin Zichen nang marinig ang alok na pera. Tiniyak niya kay Li Moyu na magbibigay siya ng cash siyang resulta at ibinigay pa ang kanyang bank account number na agad namang tinanggap ni Li Moyu. Dahil nasa likod nila si Lin Zichen, kumpiyansang bumalik sina Li Moyu at Luo Yongjian sa training room, malakas nilang tinawag si Guo Haidong at ipinahayag na bumalik sila upang bugbugin ito. Mula sa loob ng training room, minamaliit silang tiningnan ni Guo Haidong, tumawa siya at sinabing akala niya ay may malakas silang nahatak na kakampi ngunit ang kasama lamang pala nila ay ang freshman king ng kanilang batch. Gamit ang kanyang danger perception ability, sinuri ni Lin Zichen ang kanilang kalaban, napag-alaman niyang nasa peak ng ordinary rank 8 si Guo Haidong at nakafuse ito sa genes ng Q-Blood type Demon Eye Giant Ape at Spiritual type Magic Shadow Bat. Napagdesisyonan ni Lin Zichen na magandang pagkakataon nito upang magsanay si Shen Qingon kaya sinabi niyang ito ang hahawak ng laban, pabiro pa niyang pinaalala na siguraduhing mapadugo ang kalaban dahil nasa isip pa rin niya ang 10 million na premyo. Kalmadong pumayag si Shen Qingon. Nainsulto si Guo Haidong nang makita niyang si Shen Qingon ang haharap sa kanya.
galit niyang tinanong kung minamaliit ba nila siya sa pamamagitan ng pagpapalaban ng isang babae. Ayaw niyang madumihan ng sarili niyang kamay kaya inutusan niya ang isang babaeng may kulay ube na buhok mula sa kanyang grupo upang harapin si Shen Qingan. Kumpiyansa namang tinanggap ng babae ang utos at sinabi nitong tuturuan niya ang kanyang junior kung paano rumispeto sa mga nakatatanda. Ngunit bago pa man ito makapag-react, mabilis na sumipa si Shen Qingan at malakas na tinamaan ng babae dahilan upang tumilapon ito sa kabilang bahagi ng silid. Natulala ang mga nanunood sa biglaang pangyayari habang hindi makapaniwalang nagawang pabagsakin ng isang freshman ang isang senior gamit lamang ang isang sipa. Matapos pabagsakin ang tauhan, malamig na tumingin si Shen Qingan sa gulat na si Guo Haidong at sinabing siya naman ang kasunod. Nang mapagtanto niyang seryosong kalaban ang kanyang kaharap, agad na inactivate ni Guo Haidong ang kanyang genes at nag-transform bilang isang napakalaking maskuladong halimaw na kahawig ng daga. Mayabang niyang inamin na minamaliit niya si Shen Qingan ngunit sinabi niyang walang epekto sa kanya ang isang simpleng sipa. Upang subukan ang kanyang bagong kakayahan, tumalon si Shen Qingan sa ere at pinakawala ng kanyang water butterfly illusion technique. Isang napakalaking grupo ng kumikinang na asul na paru-paro ang lumipad patungo sa kanyang dambuhalang kalaban. Habang bumabalot ang mga ito kay Guo Haidong, nagulat siya nang matuklasang kayang manipulahin ng batang babae ang kanyang blood chi at maglunsad ng makapangyarihang spiritual attacks. Kasunod ng mahiwagang pag-ataking iyon, bumagsak mula sa ere si Shen Qingan at nagpakawala ng mabagsik na high kick, ngunit nagawa pa ring harangin ni Guo Haidong ang mabigat na atake gamit ang kanyang dambuhalang braso. Mabilis na napagtanto ni Shen Qingan na napakataas ng physical defense ng kanyang kalaban, mas mataas ang biological rank at mas matibay ang katawan nito kaysa sa kanya. Dahil alam niyang hindi sapat ang simpleng physical strikes, nagpasya siyang ituon ang lahat ng kanyang enerhiya sa blood chi at spiritual attacks. Dumami ng dumami ang mga asul na paru-paro at walang tigil na inatake si Guo Haidong. Napasigaw ito sa matinding sakit habang hawak ang kanyang ulo dahil sa mental assault na tuluyang nagpayanig sa kanyang isipan. Dahil dito, nataranta ang mga estudyanteng nanunood, nang maparalisa ang depensa ng kanyang kalaban dahil sa spiritual attack. Mabilis na sinamantala ni Shen Qingan ang pagkakataon, tumalon siya pasulong at nagpakawala ng napakalakas na sipa sa likod ng ulo ni Guo Haidong. Ang matinding atake ay agad nagpatamba rito dahilan upang mawalan ito ng malay at bumalik sa kanyang anyong tao habang bumabagsak ng padapa sa sahig. Punong-puno ng pagod ngunit proud, pinunasan ni Shen Qingan ang pawis sa kanyang noo habang napagtatantong kaya na rin niyang talunin ang mas matataas na kalaban tulad ng kanyang partner. Samantala, bulungan ng bulungan ang mga tao sa paligid dahil hindi sila makapaniwalang madaling natalo ng isang freshman ang deputy head ng student council. Kumpiyansang lumapit si Lin Zichen sa tabi ni Shen Qingan, hinawakan ang kanyang kamay, at itinaas ito bilang simbolo ng tagumpay. Pagkatapos ay matapang niyang idiniklara sa natutulalang mga estudyante na mula ngayon, sila ang magiging kinatawan ng pure-blooded humans at naglalabas sila ng open challenge laban sa buong student council. Pagkatapos ng nakakagulat niyang anunsyo, lumuhad si Lin Zichen upang tingnan si Shen Qingan kung nasaktan ba ang kanyang binti habang sumabog naman sa usapan ang buong crowd. Pabulong nilang sinabi na tila nababaliw si Lin Zichen dahil hinamon nito ang Student Council, isang organisasyong puno ng high-level experts. Parang tugon sa takot ng mga tao, tatlong nakakatakot na figure ang biglang lumapit. Ang nasa unahan ay isang matangkad na babaeng may puting buhok at sungay na agad nakilala bilang isa sa mga vice president ng Student Council. Diretso nitong tiningnan si Shen Qingan at tinanggap ang hamon habang nag-aalok ng ilang palitan ng galaw. Hindi nag-atubili ang may sungay na vice president at agad na inactivate ang kanyang genetic abilities. Mula sa kanyang likod ay tumubo ang napakalalaking pakpak na may mga balahibo, ngunit hindi natinag si Shen Qingan at diretsahan siyang sumugod patungo sa bago niyang kalaban. Handa nang umatake si Shen Qingan, ngunit agad ipinakita ng vice president ang napakalaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Mula sa kanyang malalaking pakpak ay nagpakawala siya ng napakabilis na barrage ng matutulis na balahibong parang talam na umulan na parang mga palaso. Dahil sa sobrang bilis at dami ng pag-atake, lubos na nagulat si Shen Qingan, tinagos ng matatalim na balahibo ang kanyang depensa at tumama sa kanyang katawan, nag-iwan ng malalalim at dumudugong sugat habang nasa ere pa siya. Hindi kinaya ni Shen Qingan ang brutal na assault at bumagsak siya ng malakas sa sahig habang lubhang sugatan at agarang natalo. Makikita ang matinding pag-aalala sa mukha ni Lin Zichen habang agad siyang tumakbo papunta sa tabi nito. Maingat niyang inaalalayan si Shen Qingan at mabilis na pinainom ng medicinal pill para sa kanyang malulubhang sugat.
tahimik namang sinabi ni Shen Qingan na nakapanghihinayang na ganoon siya kabilis na talo at inamin niya ang nakakatakot na lakas ng mga nangungunang senior students. Habang pilit na bumabangon sa gitna ng nagkalat na mga balahibo, inaliw siya ni Lin Zichen at sinabing walang nakakahiya sa pagkatalo at higit pa sa inaasahan niya ang ipinakita nitong galing. Pagkatapos ay marahan niya itong binuhat sa kanyang mga bisig at nangakong siya na ang bahala sa natitirang laban. Humakbang si Lin Zichen pasulong upang pumalit kay Shen Qingan at hinarap ang may pakpak na Vice President na si Tan Wani. Casual nitong sinabi na narinig na niya ang tungkol sa ginawa ni Lin Zichen sa military zone at nais niyang makita kung ano ang espesyal dito upang maging interesado ang plant god cult. Sabik na subukan ng kanyang lakas, muling nagpakawala si Tan Wani ng mabangis na barrage ng matutulis na balahibo at pinaharurot ang mga yon diretso kay Lin Zichen. Ngunit hindi man lang natinag si Lin Zichen, tahimik lamang siyang tumayo sa kanyang pwesto at inactivate ang kanyang spiritual power, dahilan upang huminto sa ere ang nakamamatay na bagyo ng balahibo ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at kinontrol ang mga nakahintong projectile bago ipinabalik ang mga yun kay Tan Wani. Agad na napalitan ng matinding pagkabigla ang kumpiyansang ekspresyon ni Tan Wani nang makita niyang ang sarili niyang atake ay ginamit laban sa kanya. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat habang ang kanyang nakamamatay na barrage ng razor-sharp feathers ay huminto sa ere at misteryosong lumutang sa paligid niya. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, biglang bumaliktad ang direksyon ng mga projectile at mariing ipinako siya sa dingding. Mabilis na napagtanto ng mga nanonood na ginagamit ni Lin Zichen ang kanyang napakalakas na spiritual power upang telekinetic ally kontrolin ang atake ng kalaban at ibalik ito rito. Habang pinagmamasdan ng biglaang pagbabago ng sitwasyon, seryosong napatitig si Student Council President Zhou Hong sa eksena. Natulala naman ng mga estudyante sa paligid dahil hindi sila makapaniwalang ang isang freshman ay may ganito kataas na antas ng telekinetic abilities. Napagtanto ni Zhou Hong na kung ganoon kalakas ang spiritual power ni Lin Zichen, malamang ay mas nakakatakot pa ang kanyang physical chi at blood strength, posibleng nasa advanced tier 1 o maging tier 2 level na. Nagpasya siyang mamagitan bago pa lumala ang sitwasyon kaya humakbang siya pasulong upang harapin ang batang prodigy. Kinilala niya ang pambihirang talento ni Lin Zichen ngunit malamig niyang sinabi na bilang senior, tungkulin niyang turuan ng mayabang na freshman ng leksyon tungkol sa pagpapakumbaba. Sa isip niya, determinado siyang durugin si Lin Zichen bago pa ito tuluyang maging isang tunay na banta. Binalaan niya si Lin Zichen na ang walang kontrol nitong kayabangan ay haantong balang araw sa kanyang kamatayan sa kamay ng mas malakas na kalaban. Kasabay nito, pinakawalan ni Zhou Hong ang kanyang napakalakas na aura. Lumitaw sa kanyang likuran ang dambuhalang espiritual na imahe ng isang makamandag na ahas at isang nakakatakot na alakdan. Ipinapakita ang kanyang terrifying Doujin power. Hindi natinag si Lin Zichen sa nakakatakot na pagpapakitang yun. Casual niyang pinutok ang kanyang mga kamao at napansin na parehong lubhang makamandag ang beast genes ni Zhou Hong. Naisip niyang perpektong pagkakataon nito upang subukan ang kanyang invulnerable to poison attribute. Kalmado niyang ipinaliwanag na noon ay itinatago lamang niya ang kanyang tunay na lakas para sa sariling kaligtasan, ngunit ngayong mayroon na siyang makapangyarihang backer, malaya na siyang lumaban nang hindi nagpipigil. Nang mapagtanto ni Zhou Hong na walang saysayang salita, tuluyan niyang inactivate ang kanyang genetic transformation, mabilis na nabalot ng maitim at matigas na chitin armor ang kanyang katawan habang tumutubo ang malalaking scorpion claws at isang nakamamatay na buntot na may matulis na stinger. Habang naghahanda siya sa laban, namanghang pinanood ng mga tao sa paligid kabilang sina Ma Weiwei at Luo Yongjian ang kanyang buong mutation form, excited nilang naalala na ang parehong anyong yun ay halos nakalaso noon sa isang top-tier genius mula sa Kalabang Universidad nung nakaraang taon at nagtaka sila kung paano makakaligtas si Lin Zichen sa darating na nakamamatay na toxic assault. Habang kaharap ang napakalaking transformed president, kumpiyansang nagmungkahi si Lin Zichen ng isang mataas na pustahang taya. Kapag nanalo siya, aangkinin niya ang posisyon bilang Student Council President, ngunit kapag natalo siya, lalayo siya habang buhay sa mga miyembro ng Student Council. Agad tinanggap ni Zhou Hong ang kondisyon at opisyal nang nagsimula ang laban. Agad na naglunsad ng mabangis na atake si Zhou Hong at mabilis na ipinampalo ang kanyang dambuhalang stinger tail kay Lin Zichen. Habang papalapit ang nakamamatay na buntot, mayabang nang umisi si Zhou Hong at sinabing masyado niyang in-overestimate ang freshman na hindi man lang makaiwas sa simpleng atake. Direktang tumama ang stinger at binalot si Lin Zichen ng makamandag na kulay ube na enerhiya. Ngunit isang system notification ang agad nagkumpirma na nag-activate ang kanyang invulnerable to poison attribute na automatikong nagpalakas pa sa kanyang chi, blood, at spiritual strength.
Hindi man lang natinag si Lin Zichen at ngumisi lamang habang sinasabing ang di umano'y nakamamatay na lason ay nagdulot lamang sa kanya ng bahagyang pagkahilo, na patunayan nito na napakataas ng kanyang biological defense. Habang naghahanda ng counter-attack, kalmadong tinanong ni Lin Zichen ang natutulalang si Joe Hong kung yun na ba ang pinakamalakas na lason na kaya nitong gawin. Lumaki ang mga mata ni Joe Hong sa hindi makapaniwalang pagkabigla nang mapagtanto niyang walang epekto ang kanyang ultimate attack. Habang kumikislap ang kanyang kamao dahil sa naipong kapangyarihan, isang system prompt ang lumitaw at ipinakitang nag-activate ang kanyang pack animal attribute na malaking nagpataas sa kanyang combat strength. Ipinahayag ni Lin Zichen na tapos na siyang maging magalang. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Lin Zichen at nagpakawala ng napakalakas na suntok direkta sa mukha ni Joe Hong. Dahil sa napakalaking puwersa ng suntok, tumilapon ang heavily armored na president sa kabilang bahagi ng silid at marahas na bumangga sa reinforced wall, dahilan upang mabasag at maghukay ng napakalaking crater sa matigas na bato. Nang hamupa ang alikabok at debris, makikitang nakasubsob si Joe Hong sa loob ng dambuhalang crater, duguan, bagbog, at tuluyang talunan. Sumabog sa matinding pagkabigla at paghanga ang buong paligid. Ang babaeng estudyanteng nakasuot ng sleek mechanical suit ay agad na nagpanik at tumakbo papunta sa natalong presidente habang sumisigaw sa pag-aalala. Samantala, bulong-bulungan ang mga tao sa sobrang hindi makapaniwala habang tinatanong nila kung ano ba talaga ang tunay na power level ni Lin Zichen, na mangharin sila sa nakakatakot na potensyal ng pure-blooded human path, na ngayon lamang nila napagtantong mas misteryoso at mas makapangyarihan kaysa sa inaakala nila. Habang nakatayo sa harap ng dambuhalang crater, casual lamang na kinamot ni Lin Zichen ang likod ng kanyang ulo at alanganin na humingi ng paumanhin dahil nasobrahan daw niya ang lakas ng suntok. Tahimik lamang na nakatitig sina Ma Weiwei at ang iba pang estudyante sa lubos na pagkawasak na dulot ng isang suntok lamang. Labis na naantig si Ma Weiwei sa nakakamanghang kapangyarihan ng isang pure-blooded human kaya agad niyang inilabas ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang ama. May matatag na ekspresyon siyang nagpahayag na nais niyang alisin ang exotic beast gene sa kanyang katawan at tahakin din ang pure-blooded human path.